sa Armed Forces na matupang miyembro sa National Democratic Front. Sige ni Andrea Patiña. Mao kini ang video nga kuha sa usa ka magtutudlo sa usa sa mga anti-insurgency seminars nga gipahigayon sa Department of Education Cebu City Division dinhi sa Subo. Sa maong video makita og madungog ang pagtumbok ni Corporal Joy de la Peña, tigpamaaba sa Civil Relations Group sa Armed Forces of the Philippines sa ACT isip usa ka miyembro sa National Democratic Front. Tungod dinhi midango pang mga sakop sa ACT sa buhatan sa Dapat Region 7 kagahapon sa hapon aron makigdialogo sa mga opisyales kabahin sa maong issue. Matud pa ang pagpangatap sa sayop nga impormasyon nga nagtumbo kanila isip mga rebelde sa nasod usa ka hulga karon sa ilang seguridad. Ang among gikahadlokan kay basin of one day, mga wa lang may kalitin sa kalibutan, ikapon lang may tungod kay butang na ang among nga sa watch list siguro, mahog nag-order o bato. Gipakita sa nila kini usa ka video ni Corporal Joy ug Education Supervisor Luis Derasin Jr. na may guest sa usa ka radio station sa Subo ug misuway pagpahunong sa ilang mga kalihukan. Gawas ni ini gipadangat sa nila ang ilang ubang mga yamuko sama sa kapakyas pagpagawa silang shock allowance ug mga refund sa travel expenses sa ilang mga gipangtambungan nga seminar. Mato ni Dr. Caridad Labe OIC sa Dapat 7, tunan pa nila ang mga reklamo. I asked for a time to look for evidence from both sides as to how they were tagged. After that, we will recommend an action from our side and from their side. Samtang misumiti ni sila og rekomendasyon sa Department of Budget and Management alang sa pagpagawa sa shock allowance sa mga magtutudlo. One of the recommendations was agreed was if it would be possible for DBM to download the money to the schools division superintendents, and then the division superintendents distribute it to the different schools because we believe it to be faster. Andrea Patenio, News 5.